Nilagay sa wait guys July 19. Ano muna, tayo muna ay mag-share, no? Sa ating newsfeed. Share muna ako sa ating newsfeed. Kayo rin guys, pakishare din sa ating newsfeed. Hi Art and Catherine Ramos. Hi. Yan. Tatalakayin po natin, no? Kung ano ba yung warrant of arrest na yan. Tatalakayin po natin. Share ko lang sa aking newsfeed. Yan, para may makapanood na taga-Facebook. Okay. Okay. Yan. Yan. So yan na, no, mga kaibigan, no, talakayin na natin to tungkol dito, no. So ito nga po mga kaibigan, nung pag-browse ko po, no, dito sa aking page, dito sa aking Facebook ay ito nga po ay tumambad, no, sa aking newsfeed itong usapin ng okay po ba ang aking naman po ba ang aking sounds? Hindi po ba mahina? Yan. Tumambad po, no, sa aking newsfeed pag open ko itong post, no, ng nakalagay Kitty Duterte. So hindi ko alam kung ito ba ay Facebook talaga ni Kitty Duterte, no? So ang nakalagay nga doon ay meron daw warrant of arrest, no, itong si Senator Trillanes. So titingnan po natin mga kaibigan kung ano ba ang warrant of arrest yan, kung ito po ba ay totoo, no? Kung ano ba talaga ito, itong warrant of arrest na yan. Tingnan na natin. Kasi mga kaibigan, ang pagkakaalam ko po kasi, kapag may mga ganyan po na inilalabas, ay ano po siya yung pinapalabas yan sa mainstream media, lalong-lalo na ang involved dyan ay si dating Senator Trillanes, no? At saka ang nagkaso ay si Pulong Duterte. So, tumitingin ako sa mga mainstream media, wala naman ako nakikita na mga post nila, no? So, pero yun nga mga kaibigan, yung nakita ko ay post ni Kitty, no? Nakalagay Kitty Duterte. Hindi ko alam kung siya ba yun, no? Kung siya ba talaga yun. So, nakalagay nga po na yun daw guys, may warrant of arrest nga daw itong si dating Senator Trillanes. Okay, so tingnan natin Yan. Okay. Kayo, ano sa tingin nyo guys? No? Naniniwala ba kayo doon? Okay, so tingnan natin Meron akong inano dito Okay.
So, nag-search ako guys, meron ako nakitang isa 'no, isang post at, yun nga ang page niya may nakalagay Kitty Duterte, hindi ko alam kung kay Kitty ito 'no. So, eto guys 'no, Republic of the Philippines, National Capital Region, Metropolitan Trial Court, Quezon City Branch 131 nakalagay dito. Tapos, People of the Philippines, tapos plaintiff, yan, di ko nababasahin yung criminal case 'no, di ko nababasahin. So, ito ay, yun nga versus, Sunny ano, F. Trillanes Deport 'no. So, June 25, 2025, an information for false testimony in other case, blah, blah. So, mga kaibigan, ang kaso po ni, Sunny Trillanes ay false testimony, no? False testimony po mga kaibigan. So, ibig sabihin, kung ito man ay totoo, no? Ibig sabihin ay isang kaso na ano lang, yung hindi po siya mabigat, no? Hindi po mabigat na kaso itong false testimony, no? So, meron po siyang, tinignan ko ha, meron po siyang bail. Pwede siya mag-bail ng 18,000. Nakalagay po dito, no? 18,000. So, kung pagtutugma-tugmain ko, kasi di ba mga kaibigan, nakita din natin sa Davao, di ba si Senator Trillanes, no? So, sa pagkakaalam ko mga kaibigan, kinasuhan din siya ni Pulong sa Davao, no? Isang kaso din na hindi mabigat. Hindi po mabigat na kaso, no? Parang ganito din yung mga libel, yung mga false testimony. So hindi po siya mabigat na kaso na ang ano lang naman ito, bailable po ito. So sa tingin ko, kung nakakalaya pa ngayon si Senator Trillanes, sa tingin ko baka nagpiyansa na siya, no? Kaya siya nakakalaya, no? Kung totoo itong itong nakalagay dito na warrant of arrest, no? Metropolitan Trial Court, Quezon City Branch 131. Tapos, nakalagay dito yung criminal case, no? And for false testimony in other cases, yan, under RA blah blah blah, no? Ang dami, no? So, yun kaibigan, no? Ang kanyang kaso po ay hindi naman kabigatan. At yun nga, ang bail po ay nasa 18,000 lang. So, kung titingnan natin mga kaibigan, masasabi natin na maaring ito ay bilang ganti, no? Ganti na ginawa ni, sa tingin ko, maaring ito ay ganti, no, ni Pulong. Kasi nga, alam naman natin na kinasuhan ni Trillanes si Pulong. At grabe po yung mga kaso na isinampa ni Trillanes kay Pulong, no? Merong plunder, merong drug smuggling. So, grabe po yun mga kaibigan, no? So, eto mga kaibigan, ang pagbasa ko kasi kung katulad nito, kinasuhan siya pagkatapos naglabas ng warrant of arrest. Ang ibig po sabihin niyan ay meron po nakitang probable cause, no? Kaya siya ay nilabasan ng warrant of arrest kasi may nakitang probable cause. Pero kapag mga ganito, kapag nag-start na po yung hearing, ano lang man to guys, hindi siya sa regional trial court, no? Sa parang ano lang to
Metropolitan Trial Court. Parang sa ano lang 'to, mga municipality 'no. Hindi po siya pangmalakihan na kaso 'no. Hindi po siya sa Regional Trial Court, hindi siya sa RTC kundi sa ano lang, kumbaga municipality lang 'no, Metropolitan Trial Court. So ibig sabihin, ito po ay mahinang kaso lang. Hindi po siya mabigat na katulad po ng mga plunder, mga drug smuggling. So, knowing Senator Sonny Trillanes, kayang-kaya niya 'to, mga kaibigan 'no. Sa dami ba naman ng mga kaso na inihain noon kay Senator Trillanes, lalong-lalo na 'di ba ginigipit siya noon ni Duterte, mga kaibigan. At alam naman natin mga guys 'no, nakulong yan noon si Senator Sonny Trillanes dahil nga doon sa Oakwood Mutiny. So, eto po, ano lang sa kanya 'to, kumbaga chicken. Chicken lang 'to sa kanya, mga kaibigan. Hindi ito, wala, parang sa tingin ko chicken lang sa kanya 'to, hindi ito makakaapekto sa kanya. Kasi unang-una sa lahat, bailable. At yun nga, ang bail mura lang, 18,000 'no? Sa nakita ko dito 'no, 18,000 lang yung bail at saka hindi naman siya sa Regional Trial Court, sa ano lang, Metropolitan Trial Court lang siya. So, hindi po siya malaking kaso, hindi po siya mabigat na kaso. Hindi po kagaya ng mga kaso na isinampa niya, kinapulong. Ang bigat po ng kasong isinampa niya, kinapulong mga drug smuggling, 'no? May alam ko may ano pa yun, sinampahan pa niya ng plunder case, mga kaibigan. So, maaring ito po ay bilang ganti, 'no? Ang ano lang po natin 'no, itong kampo po ni Pulong sa tingin ko naghahanap sila ng puwede nilang maikaso, 'no? Bilang ganti nga 'no, naghahanap sila ng puwede nilang maikaso kay Trillanes. Pero sa tingin ko lang, wala silang makita na mabigat. Kaya eto, nag-come up sila sa false testimony, 'no? Kasi alam naman natin guys, si Senator Trillanes, oh, hindi naman corrupt. Oh. So wala siyang mga hindi siya involved sa mga plunder. Pagdating naman sa mga pork barrel, hindi rin siya involved diyan. Kasi sa totoo lang si Senator, Sonny Trillanes medyo straight, 'no? Medyo straight siya. So hindi siya nai-involve doon sa mga korapsyon. Yan po yan, 'no? So, maaari mga kaibigan, sa tingin ko bilang ganti 'no, sa ginawa po ni Senator Sonny Trillanes na, sinampahan niya ng napakaraming kaso, mabibigat itong sina Pulong Duterte. So, maaaring ito yung ganti nila. Kaso, siguro kakahanap nila ng maikakaso, wala silang makitang mabigat na maikakaso kay Senator Trillanes. So, 'yan, ang ginawa na lang nila ay eto, false testimony. Eto na lang ang kanilang kinaso. Pero titignan natin, false testimony, wala, magaan lang 'to na kaso lalo na kay Senator Trillanes, 'di ba? Ano lang 'to sa kanya guys, kumbaga chicken lang ito sa kanya, 'no? False testimony. Kita niyo nga yung bail, yung piyansa, 18,000 lang, 'di ba? So magaan lang po itong kaso na 'to. At dahil magaan lang na kaso, ay dito lang po siya hini sa Metropolitan Trial Court, hindi po sa RTC. Kasi magaan nga lang na kaso, 'no? So yun po 'no. So, natatawa lang po ako doon sa mga, nakikita ko kanina 'no, nag-DDS. Sa DDS, page na nakita ko na, sabing gano'n, "Ayan, buti nga sa'yo nakarma ka na." Oh, gano'n yung sinasabi nila kay Senator Trillanes, "So, buti nga sa'yo nakarma ka na. Ayan, deserve mo 'yan, makukulong ka na." My God.
hindi po siya makukulong. Kasi yan po ay bailable, nakapagpiyansa. Sa tingin ko kung siya ay nakakalaya ngayon baka nagpiyansa na siya, 18,000 only yung piyansa sa kaso niya. So, napakaliit lang, kayang-kaya niya, 'no? So, maano lang, mababaw lang ang kaso na 'to, lalong-lalo na sa mga kinaharap na mga kaso ni Senator Trillanes na sobrang, mga malalaking kaso. Mga kaibigan, para sa kanya, chicken lang ito, 'no? So, ang medyo nakakalungkot lang dito mga kaibigan, 'no, eto nakakalungkot lang dito. Kasi guys, alam naman natin 'di ba, si dating Pangulong Duterte kinasuhan sa Quezon City Regional Trial Court. Pagkatapos binasura ang kaso. Kung ire-recall mo yung sinabi ni Duterte, 'no, kung ire-recall mo yung sinabi ni Duterte sa video, yung confidential funds ginamit ginamit ko yung mga kasama niyo, pina pina kung talaga. Hindi ko lang masabi ng buo kasi baka maano tayo ni YouTube, 'no. Tapos sabi niya, binanggit din niya yung ano, yung pangalan ni Castro, 'no, na pinaano daw niya mga kaibigan, gano'n. So kung babalikan natin yung video, hindi po nagbibiro si Duterte, eh. Kung babalikan mo yung video, papanoorin mo ulit, hindi po siya nagbibiro sa video. Yung boses niya, yung mukha niya, hindi po siya nagbibiro. Pero anong sabi ng RTC? 'Di ba binasura? At ang sabi ng judge, nagbibiro lang daw. Nagbibiro lang daw si Duterte. Pero pag balikan mo yung video mga kaibigan, kitang-kita mo hindi siya nagbibiro. Galit na galit siya, yung boses niya talagang with action pa. Eto ngayon guys yung nakakabahala. Paano na lang kung yung lahat ng korte natin na kung saan doon sila magsasampa ng kaso ay kakampi sa mga Duterte. Lalo na 'to, Quezon City, Quezon City. Eh, 'di ba doon sa Quezon City, doon kinasuhan ni Castro si Digong at doon din ibinasura agad-agad. So ang nakakatakot dito, kung gagamitin ni Pulong ang kanyang impluwensya at kakausapin itong mga judges, hindi natin alam kung ano mangyari. So yun ang nakakalungkot mga kaibigan, kung magkakaroon ng mga bias palagi ang mga judges na ito. Kaya nga, talagang good move talaga ang ICC. Maganda talaga yung ICC na yan kasi yung ICC na yan, wala silang magagawa dyan, hindi nila pwedeng utuin, hindi nila pwedeng aregluhin. Kaya ngayon mga kaibigan, no, nakikita natin na talagang yung sinasabi nila na, dapat dito litisin. Dapat dito litisin si Duterte. Hindi po pwede guys. Hindi maaaring litisin si Duterte dito dahil pag dito siya nilitis, natitiyak ko, walang mangyayari sa mga kaso. Diba? Tsaka, eto,
Ang pagkakaalam ko mga kaibigan, itong si Trillanes, nagsampa na 'to ng kaso kay Pulong. Drug smuggling. At alam ko may plunder pa. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon parang nakakalaya pa rin si Pulong? Diba kapag sinampahan ka ng kaso, lalo na drug smuggling, walang bail yan. Hindi ka dyan pwede magpiyansa. So, ang natatanong ko sa sarili ko, ano ang nangyari? Gumugulong ba yung kaso? Inuumpisahan na ba yung kaso? Tiningnan ba? Meron bang probable cause? Kasi alam ko mga kaibigan, once na isinampa mo yung kaso, at yan ay katulad ng drug smuggling, no? Non-bailable. Kasi tungkol sa drugs yan eh. Non-bailable yan. At kapag yan ay in-examine, no? Ng piskal at nakita na merong probable cause, start na yun. Mag-i-issue na yan mga kaibigan ng warrant of arrest at walang piyansa. Makukulong ka agad. So dito, nagtataka ako bakit hanggang ngayon si Pulong Duterte ay nakakalaya pa rin. Hindi ba inumpisahan? Hindi ba inumpisahan yung kaso? Hindi ba nilitis? Hindi ba nila tiningnan kung may probable cause? Or pinatulog lang ba nila yung kaso na isinampa ni Trillanes? Magkano nga tayo doon, makikibalita tayo kung anong nangyari sa kaso na isinampa ni Trillanes. Ingin ang aso nila. Kasi alam ko guys, nagsampa si Trillanes ng kaso kay Pulong. Diba? So, nakakatakot mga kaibigan kung ang ating mga justices sa Korte Suprema, sa RTC, sa Municipal Court, nakakatakot kung ang lahat ng ating mga judges ay magiging bias. Nakakatakot. Diba? Tingnan natin, ano bang doon? Update doon. Bakit maingay ka? Sarah, bakit maingay ka, Sarah? Huwag kang maingay, Sarah. Ang ingay naman ni Sarah. Sarah ma, huwag kang maingay. Tingnan natin. Ito 1 year ago pa to eh. Nagsampa siya ng kaso 1 year ago pa eh. Ngayong araw na ito, Ayan o. magkukuha siya ng smuggling charge
against Ulitin natin. Ulitin natin. ngayong araw na ito, ako po ay nag-file ng drug smuggling charge Pakita ko sa inyo. against Duterte, Scorpio, na asawa ni Sara Duterte, Nicanor Pailo, Allen Capuyan. Ngayong araw na ito, ako po ay nag-file ng drug smuggling charge against si Pulong Duterte, Man Scarpio, na asawa ni Sara Duterte, Nicanor Paildon, Allen Capuyan, Charlie Tan, at iba pang miyembro ng Davao Group Drug Smuggling Syndicate. Ito ay connection with the 6.4 billion peso shabu shipment na nahuli noong 2017. Ang mga nakalap namin na ebidensya ay bunga ng Senate investigations noong 2017. Pero ito yung mga pinilit na pagtakpan ng Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, hanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file itong kaso. Sir, ano sa tingin yung pinakamalakas siya to say na involved nga talaga sila at sila yung nasa likod itong shipment na ito? Iba-iba po, no? May mga documentary, testimonial evidence tayo nakalap. Ngayon, because of the sensitivity and the personal security issues surrounding this case, talagang kailangan na lang natin antayin ito maipresenta sa korte. Just to be clear, yung judiciary naman natin, by and large, functioning siya at patas siya. Except for the cases na may interest yung mga Duterte, pag sa ganon, talagang minamaniobra nila at pinipilipit yung batas at judikatura para mapaboran at maproteksyonan sila. Ngayon, so far, wala na tayo nakikitang ganon. Ito, itinay. Sir, Yan, no, di ba? So yun guys, di ba? Hindi tungkol sa impeachment o hindi tungkol sa pagkain natin on the issue of impeachment. Ang ingay naman ni Sara. Ganito pa rin ang ko kung ang Ingay? makikita decision ng Supreme Court. May tao ba? May tao sa labas? May magnanakaw ba? Ba't ang ingay mo? May magnanakaw ba dyan? Sabi mo kung meron, lalabas ko na yung baril ko. May magnanakaw ba dyan? Yan. Magnanakaw yata ah. Yan. So guys, no, 1 year ago yun na nagsampa siya ng ng kaso. 1 year ago pa. So ano na yun? Ano na nangyari dun sa mga kaso? Anong nangyari sa mga kaso? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pag-usapan ng mahalagang issue ng ating bayan. Natin, kasi ito po ang So guys, no? Ang ingay naman ng aso namin. Doon may nakita siyang tao. So yan guys, isang taon na yung nakalipas, no? Isang taon na ang nakalipas na siya ay ang kinasuhan niya, no? Sina Pulong Duterte. Pero ano nangyari? No? Kamusta naman kaya yung kaso? So ingay.
So guys, no, magmadali na nga tayo. Ang ingay ng aso namin, no? So, para sa mga nagtatanong po, no, yung kaso yung kaso po ni Trillanes ay false, yung tungkol po sa false testimony. False testimony po ang ikinaso sa kanya ni Pulong sa Metropolitan Trial Court, no, sa Quezon City Branch. At ito po ay isang hindi po ito mabigat na kaso, na katulad ng mga plunder, no, katulad ng mga drug smuggling. So ito po ay hindi mabigat na kaso. At ang bail po, ang piyansa ay nasa 18,000 only. Nakita ko dito sa nakalagay 18,000 only. No? So, ito po, madali lang ito malulusutan, no, ni Trillanes. Inalusutan nga niya yung mga kasong malalaki. Ito pa kaya na false testimony. False testimony na hindi naman kabigatan na kaso. No? So, wala po ito. Yung pinapanakot ng mga DDS na, no, buti nga sa'yo, ayan, deserve mo yan, makukulong ka. Hindi po siya kukulong kasi ito po ay bailable. No? So, naka-bail po siya dito. At ito nga po, false testimony. So, hindi po ganun ka, nababother ako dito, hindi po ganun ka lakas, no? Hindi po ganun katindi ang kaso. Hindi po katulad ng mga kinaso niya, kinapulong na drug smuggling, meron bang plunder, no? Mabibigat yung mga kinaso niya, kinapulong, no? So, sa tingin ko mga kaibigan, ito ay ganti, no? Ganti kay Trillanes dahil sa ginawa niyang pagkaso, kinapulong, no? Siyempre, hindi naman yan papayag na basta-basta na lang na silang kakasuhan na hindi sila gaganti. Gaganti talaga yan kasi mga vindictive yan sila, no? Ang makikita lang naman natin na hindi gumanti ay ang mga Marcos. Tingnan niyo yung mga Marcos, mga kaibigan, no? Sinampahan sila ng 986 cases ang sinampa sa mga Marcos na mga kaso. Almost 1,000. Pero kahit isang ganti na kaso, hindi sila nag-file. Kahit isang ganti lang na kaso, hindi sila gumanti. Na kung titingnan natin mga kaibigan, pwede nga silang gumanti. Kasi sa dami ng mga kaso, halos lahat ng mga kaso ng mga Marcos ay naibasura. At yung iba naman ay talagang acquitted. So sa dami nun mga kaibigan, pwede silang magsampa ng damages dahil doon sa damage na nagawa sa kanila ng ilang years, pati yung kanilang mga kayamanan. Freeze, yung iba nawala. Pati yung kanilang honor, di ba? Na tarnish yung kanilang honor. Kung titingnan natin, pwede silang magsampa for damages, di ba? Pero hindi ginawa ng mga Marcos kasi hindi po sila mapaghiganti, no? Kaya naman, blessed na blessed po ang Marcoses. Puwera kay Amy, no? Blessed na blessed po si PBBM. Blessed na blessed po yung mga anak ni PBBM. Blessed na blessed po sina mga kapatid ni PBBM, no? Si Irene at saka si Amy. At saka, syempre, si FL Imelda Romualdez Marcos. Blessed na blessed kasi po mabubuti ang puso, no? Wala silang inisip, no, na paghihiganti. Wala po silang ganon. Hindi po sila vindictive, no? So, kahit gaano man kalaki ang kasalanan sa kanila ng mga Aquino, hindi po sila gumanti. Kaya ang panahon, yung kapalaran ang gumanti para sa kanila. At ang karma ng Diyos, no? Yung kasi ng Panginoon, di ba, sa Biblia, what you sow is what you reap.
Kung anong tinanim mo, siya mong aanihin. So, ang itinanim sa kanya, ang itinanim sa Marcoses ng mga Aquino ay puro galit, pagsasampa ng 986 cases, pagbibintang na sila nakaw, etc. etc. Kaya ang nangyari, mga kaibigan, bumalik lahat. Lahat ng kanilang mga binibintang. Oh, diba? So, kaya mga kaibigan, no, yan po. Mag-ano tayo at sobrang ingay na ng aking aso. Yan. So, yan guys, no? Ano lang po ito? Chicken feed lang po itong kaso ni Trillanes. Chicken feed lang po ito. No? Hindi po ito makakasugat sa kanya. No? Pero syempre, kaso pa rin yan. Pero maliit lang po ito. Ano lang, kumbaga, wala pa sa kalingkingan yung kaso na yan ni Trillanes. No? Kung titingnan natin yung mga kinaharap niyang kaso in the past, ay maliit lang po itong kaso na ito. No? So, yun lang po mga kaibigan. No? Sandali, magbasa muna tayo. Okay. Basa muna tayo. Okay. Maraming pong salamat kay Ark. Salamat po sa panonood. Thank you din po kay Catherine Ramos. Thank you din kay Demeraculo Creators. Salamat din po, no? At salamat din po sa panonood kay Bangag Duterte. Salamat Bangag Duterte, Francisca Pezaras, Alan. Salamat din kay Ron Pacu, Chona Jacinto, Richard Rose. Salamat din kay Alan, Francisco Pezaras, New Legend. Maraming salamat din kay Hank Eros Rayon. Maraming salamat din kay Ronpa Kun. Salamat din kay Mac Landix TV. Salamat din kay New Legend, Eric Bolotano. Salamat din kay Marcelo Regala II, Neil Ryan Manigsaka. Salamat din kay Francisco Pezaras. At salamat din kay Jet Velasco. Salamat din po kay Kiss Me at kay Francisco. Salamat din kay The Valiants D and Max Leaders. Salamat din kay Jesse Wine. Thank you din po. Si Buti nga sa'yo. Salamat din kay Neil Ryan Manigsaka. Thank you din po kay Nilo Baro at Ron Pakun. Salamat din po. Thank you din po kay Steve Steva. At salamat din po kay sino ba to? Shades of God. Thank you din po kay Marina Net Pimentel. Salamat din po kay Poor Cat Cyborg. Thank you din po kay Rene Amil Paparoni. Thank you din po, no? At kay Kiss Me, salamat. So, marami pong salamat. Good night mga kaibigan. Ito po muli si Admin Rich. Lagi nagsasabing, fight fake news, expose the truth. Bye-bye and God bless.